Kabanata 1101. Hindi, patuloy siyang pinapakain ni Benjamin, at nasisiyahan sa bawat sandali nito. Ikaw, dapat may pagkain din. Kumakain ako ng mag-isa. Sinubukan ni Erisa na kunin ang mangkok, ngunit umiwas si Benjamin at hindi niya hinayaang hawakan ito. Gagawin ko pakainin ka. Pinakain niya ito ng isa pang kutsara. Erisa wala siyang choice kundi ang makipagtulungan at kumain. Kapag pumasok si Sean, nakita niya ang mag-asawa na nag-aalmusal, at matyaga si Benjamin pagpapakain sa kanyang asawa ng oatmeal porridge. Ngumiti siya at nakasandal sa pintuan habang nakadikit ang kanyang mga kamay sa bulsa ng ang kanyang puting Amerikana. Ang masarap ang amoy ng pagkain. Pagdinig sa kanyang panunukso, sabay-sabay na tumingin sa kanya sina Benjamin at Erisa. Binati niya si Sean, "Kumain ka na ba ng almusal, Mr. Bailey?" Siya kumain na, sagot ni Benjamin bago pa man makasagot si Sean. Hinawakan niya ang kanyang ilong ng walang pag-aalinlangan, sinulyapan ang hindi katanggap-tanggap na Benjamin, at sabi ni Erisa, "Kumain ako ng magaan na almusal, pero nagugutom na naman ako ngayon. Sasamahan mo na lang kami sa breakfast," nakangiting sabi nito sa kanya. Medyo hindi naaangkop. Napatingin si Sean kay Benjamin habang nakangiti pa. Iyon ay sige. Naghanda ng maraming pagkain si Edwin para sa agahan. Hindi natin matatapos ang lahat ito pa rin. Inutusan niya si Sean na lumapit. Benjamin napatingin siya kay Sean, na piniling magkunwaring walang kaalam-alam. Lumapit ang huli at kumuha ng isang piraso ng tinapay na may tinidor upang kainin. "Ako ay hindi magkakaroon ng anumang oatmeal porridge, ako na lang ang magluluto ng pastry." Sean napatingin siya kay Erisa sa tuwa. Si Erisa ang pinakamagaling. "Salamat, Erisa. Ito ay masarap. Ikaw hindi mo mapigilan ang iyong bibig kahit na puno ng pagkain." Binaril ni Benjamin si Sean na may mahigpit na tingin. Sean ngumiti siya at mabilis na hinawakan ang kanyang bibig. Tahimik siyang kumakain pero patuloy na nakatitig sa kanya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pagitan ni Benjamin at Erisa. Panonood sa sobrang pag-aalaga sa kanya, naramdaman niya ang kanyang sarili na biktima ng mag-asawa pampublikong pagpapakita ng pagmamahal. "Benjamin, malapit nang makalabas ng ospital si Kuya Germis, nais mo bang kunin mo ba siya ng personal?" Kinuha napatingin si Erisa kay Sean, pagkatapos ay kay Benjamin. Si tatay ay nag-aalis na sa lalong madaling panahon. Benjamin tumungo. Matagal na niyang gustong lumabas ng ospital. Lumingon siya sa paligid at inutusan sabi ni Sarah, "Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang gusto niyang gawin, at sabihin mo na lang sa akin ang tungkol sa kanya, desisyon. Hayaan siyang ma-discharge pagkatapos niyon. Hindi ko siya susunduan para makaiwas, ipaalam sa kanya na narito kami." Ayaw ni Daddy na sabihin sa akin ni Sean ang gusto niya upang ma-discharge. Sean tumungo. "Sige, pumunta at tanungin mo ang tatay ko ngayon." Walang pakialam na sabi ni Benjamin, gusto niyang umalis si Sean mas maaga. "Ako hindi pa ako kumakain ng sapat." Mabilis na kumuha ng pagkain si Sean, at nilunok ang mga ito, bumaba siya para hindi siya makaligtaan. Erisa napangiti siya habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi tulad ng hindi magandang Benjamin, siya ay sabi niya, "Mr. Bailey, hinay-hinay lang." Ni Benjamin nagdilim ang mukha. Habang mas mabait ang pakikitungo niya kay Sean, mas naiinis si Benjamin na dama. "Huwag isipin siya. Gilasan mo na at kainin mo na ang oatmeal porridge mo." Sinulyapan niya ang hindi nasisiyahan namin ni Benjamin, at natagpuan ang kanyang reaksyon na nakakatawa. "Ikaw dapat kumain din ng mabilis. Hindi ito magiging masarap kapag malamig na." Hindi nag-aalala habang kumakain ng almusal ay patuloy pa rin siyang kinakain ni Benjamin. Erisa wala siyang choice kundi kumuha ng pagkain at ihatid ito sa bibig niya. "Kumain ka." Benjamin natuwa siya at nagsimulang kumain ng may kasiyahan. Paghahanap sa matamis na pakikipag-ugnayan ng mag-asawa, nakaramdam si Sean ng matinding dagok sa kanyang puso. Siya kumuha ng ilang pastries at nagtungo sa pintuan. "Ikaw dalawa ang mag-enjoy sa inyong pagkain. Ipapaalam ko kay old Mr. Graham ang tungkol sa kanyang discharge." Benjamin hindi niya ito pinansin at patuloy na kinakain ng kanyang asawa na may porridge. Nang matapos ni Erisa ang isa sa Batangas, napuno niya ang isa pa. "Kumain higit pa. Mabuti ito para sa iyong katawan. Kung masyado akong kumakain ng ganito, wala na akong ibang makakain." Gusto niyang subukan ng iba, masarap ang niluto ni Edwin. Binigyan siya nito ng iba pang pagkain. Sa kasong iyon, inumin ang oatmeal porridge na ito at tulungan sa iba pang mga pagkain ng sabay-sabay.
Natutuwa, binuksan ni Erisa ang kanyang bibig at nilamon ang pagkain. Edwin ibumubuti ang pagluluto. Napapikit siya at nasisiyahan sa bawat kagat ng almusal. Kabanata 1102. Sean, sa pagtupad ng kanyang tungkulin, nagtungo siya sa ward ni Darius sa ibaba. Ang butler ay nakaranas na ipakang bagahe. Luma Mr. Graham, na-discharge ka na ngayon. Nais mo bang ipaalam kay Benjamin tungkol dito? Darius, hinawakan niya ito. Kung sasabihin mo sa kanya, papatulan kita. Nakakapagod na tawa naman si Sean at malakas na tumungo si Sean. And, I swear to you na sulit naman ang ibabayad niyo, smiley face. Siya nililinas ang kanyang lalamunan. Bilang isang doktor, kailangan pa rin niyang ipaalala kay Darius ang ilang mga bagay. Sir, magpahinga na po kayo pagbalik ninyo. Huwag mong hayaang ang iyong masyado nang nag-iiba ang emosyon, at huwag mawalan ng pag-asa. Naiintindihan mo ba? Ako nakuha ito. Ilang beses mo nang sinabi yan. Hinawakan ni Darius ang kanyang kamay, inutusan niya ang butler na umalis. William, hinawakan niya ang bagahe ni Darius sa isang kamay at sinuportahan si Darius sa kabilang kamay habang naglakad patungo sa pintuan. Luma, sir, ihatid ko po kayo sa bahay. Sean, lumapit siya sa kanya pero napatingin sa kanya si Darius. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ikaw hindi mo na kailangang ipadala ako. Gagawin ko, samahan ka na lang sa ibaba, sigaw ni Sean. Darius, pumunta siya sa ward ni Maria para ipaalam sa kanya. Miss Connor, na-discharge na ako ngayon. Ikaw, alagaan mo ng mabuti ang sarili mo dito. Magkaroon nakabawi ka na. Nag-aalala niyang tanong. Darius, hindi naman siya malubha, at gumaling na siya matapos manatili sa ospital para sa ilang araw. Oo, hindi ako masanay na manatili dito, kaya mas gusto kong umuwi. Dadalawin natin kapag malaya na tayo. Lahat kanan. Umuwi ka na lang ng maaga. Gustong makita ni Maria si Darius pero pinigilan siya ng huli. Ikaw, hindi ko na kailangang palayasin. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Kumaway si Darius ang kanyang kamay. Sean, dinala niya ang mga ito sa loob ng bahay kung saan naroon ang isang kotse naghihintay na. Si Ethan ang dumating upang sunduin si Darius. Bakit nandito ka ba? Tiningnan ni Darius si Ethan, at ibinaling ang kanyang pansin kay Sean. Sean, agad niyang inisip kung ano ang iniisip ni Darius. Sir Graham, kaya ko sigurado ako na walang ideya si Benjamin tungkol sa iyong discharge. Hindi namin sasabihin sa kanya, kaya huwag kang mag-alala. Darius napasinghap. Ethan, lumapit siya kay Darius sa kotse, at tiniyak sa huli, matandang Mr. Graham, ipinapangako ko na hindi ko gagawin. Sabihin Mr. Graham tungkol dito. Bakit hindi ka ba sumama sa kanya sa business trip? Natagpuan niyo ni Darius ng bahagya kakaiba. Ethan, ngumiti siya at naghanda na ng paliwanag. May nangyari sa loob ng bahay kumpanya. Sinabihan ako ni Mr. Graham na bumalik ako kanina para asikasuhin ito, kaya bumalik ako una. Darius, napatingin siya sa kanila at wala siyang napansin. Bumalik na tayo, kung gayon. Ethan, at nagpalitan ng sulyap si Sean bago inihatid ni Ethan si Darius pabalik sa lumang manor. Sean, tiningnan niya ang kotse bago tumalikod para pumasok sa gusali at umakyat siya sa itaas para mag-report kay Benjamin. Luma, bumalik na si Mr. Graham. Maaari kang magpahinga ng kalmado ngayon. Benjamin, mabilis na tiningnan si Sean habang patuloy na pinapakain si Erisa ng kanyang gamot. Nakatitig sa mga ito, may naramdaman si Erisa. Pinayagan mo bang ilabas si Papa? Benjamin, sinalubong niya ang kanyang titi at tumungo siya. Oo, paano magagawa mo ba iyon? Paano kung alam ni tatay na ako ay na-hospital? Paano mo mapapansin ang kanyang kalusugan? Erisa, nakabawi na si Mr. Graham. Kung hindi, bilang isang doktor, hindi ko gagawin. Sige na nga, mabilis na paglilinaw ni Sean sa kanya para mailigtas Benjamin mula sa isang lektura. Ako, hindi rin niya papayag ang lumabas ng ospital si tatay kung may sakit pa. Siya, bukod pa rito, siya ay matagal na rin akong gustong umuwi. Naramdaman din ni Benjamin, na nasasaktan din, ipinaliwanag sa kanya ng magiliw. Erisa, hinawakan niya ang kanyang mga kilay, hindi niya maalis ang pakiramdam na si Darius ay maaga siyang nakalabas dahil doon siya na hospital. Siguraduhin na magpadala ka ng isang tao, alagaan mo ng mabuti si Papa. Benjamin, tumungo. Ako na ang mag-aayos ng lahat. Siya agad siyang tumawag sa telepono, at inutusan ng mga bodyguard na i-secure ang lumang manor at ipagbawal ang sinuman na guluhin si Darius. Tanging pagkatapos ay nakaramdam ng ginhawa si Erisa. Kung wala na akong ibang magawa, babalik na ako sa trabaho,
paghingi ng paumanhin ni Sean sa sarili at mabilis na paghingi ng paumanhin kaliwa. Benjamin, sinulyapan niya ang matalinong lalaki bago tumalikod para ipasok si Erisa. Pahinga mabuti, may meeting ako na dadalhin ngayon. Kabanata 1103. Erisa, nanatili siya sa ospital ng 6 na araw bago pumayag si Benjamin na kunin siya na discharge. Pagkatapos sa pag-alis ng kanilang ina, ang 6 na anak ay nagtungo sa sasunduan siya ng ospital ng maaga sa umaga. Inay, nandito kami para sunduin ka. Ang 6 na bata ang nakatayo sa tabi ng kama ni Erisa. Nagising lang siya. Erisa, masaya akong makita sila. Pero nang malaman niya na hindi ito ang katapusan ng linggo, ngumiti ng nakasimangot. Wala ka bang pasok ngayon? Ang ngumiti ang mga bata ng awkwardly. Mommy, okay lang naman kung hindi tayo mag-aaral para sa isa araw. Sinabi na namin sa aming guro na magpapahinga kami sa araw na iyon dahil nagdadala kami ng umuwi ka na. Nakikita kong gaano sila kasabik, hindi makatiis si Erisa na sawayin sila. Sa halip, siya pinisil ang kanilang mga pisngi. Siya tumingin siya at sumigaw sa lalaking nasa tabi niya, Benjamin, dalhin mo ako sa tabi niya, banyo. Kailangan kong magbihis. Benjamin, napatingin siya sa mga bata bago lumapit para dalhin si Erisa. Binalot niya ito, hinawakan niya ang kanyang leeg habang itinataas ito. Bago dinala niya ito sa banyo, at inutusan niya ang mga bata, tulungan mo ang iyong ina ipak ang kanyang mga gamit. Hehe, okay. Mabilis na tumakbo ang mga bata para kunin ang mga gamit ni Erisa. Nag-uusap sila habang iniimpake niya ang kanyang mga bagahe. Gawin, kailangan ba nating dalhin ito sa bahay? Iyon ay mommies, syempre, kailangan nating dalhin ito sa bahay. Ano tungkol dito? Gawin, kailangan ba nating kunin ang tasa na ito? Erisa, lumingon siya para tumingin sa mga bata. Ilang minuto pa lang ang lumipas, pero ang kama ay punong-puno na ng mga item. Huwag gumawa ng gulo, gagawin ko ito sa aking sarili mamaya. Huwag mag-alala, inay, and, I swear to you na sulit naman ang ibabayad niyo, smiley face. Saad ni Zachary. Erisa ngumiti at tumungo. Dinala siya ni Benjamin sa banyo, at mabilis siyang naghugas na. Kapag lumabas sina Benjamin at Erisa, tapos na ang pag-impake ng mga bata. Benjamin tiningnan ang mga bag at napansin kong maayos na nakaimpake ang lahat. Siya, nagulat siya sa kakayahan ng mga bata na tapusin ang gayong nakakapagod na gawain. Ang sumugod ang mga bata sa banyo at kinuha ang face wash at toothbrush ni Erisa, iba pang mga mahahalagang bagay bago ilagay ang mga ito sa isang bag. Inay, tapos na kami sa pag-aayos ng mga gamit mo. Napangiti si Gavin habang nag-uulat kay Erisa. Salamat kayo, mga mahal ko. Pinaupo ni Benjamin si Erisa sa gilid ng kama. Siya, tumingin siya sa kanya at sinabing, halika at tingnan kung may natitira sa likod. Ikaw dapat kumain ka muna. Kinuha ni Benjamin ang almusal na dinala niya, gusto niyang pakainin siya. Ito ay fine. Pumunta ka at suriin ng mabilis. Kumain na lang ako sa daan pa uwi. Hindi na makapaghintay si Erisa umalis. Siya, isinuot niya ang kanyang sapatos at sinabi kay Benjamin at sa mga bata, pupunta ako at pupuntahan ko si Lola. Gagawin namin sumama ka sa iyo, inay. Mabilis na sinundan siya ng mga bata. Sa isang iglap, si Benjamin na lang ang naiwan sa silid. Ang kanyang nakasimangot ang mga kilay habang kumukuha siya ng jacket at nagmamadali siyang sumunod kay Erisa para ilagay ito sa kanyang balikat. Kahit na maaari kang ma-discharge, dapat ka pa ring bigyang pansin ang iyong kalusugan. Hahanapin kita mamaya. Erisa tumango at ngumiti. Nakuha ko ito. Maging mabilis, siya, dinala niya ang mga bata sa ibaba para bisitahin si Maria. Dahil aalis na siya sa ngayon, hindi siya sigurado kung makakapunta siya at bisitahin si Maria kinabukasan. Maria, kumakain sila nang dumating sila. Ngumiti siya at kumaway ng masigla. Ikaw, maaga pa si Lot. Kumain ka na ba ng breakfast? Halika at kumain ka sa akin. Lola, kumain na kami. Nandito lang kami para bisitahin ka. Aalis na tayo sandali. Mabilis na sinabi ni Erisa. Natatakot na baka ilantad siya ng mga bata kay Maria na hindi pa ako kumakain. Sila kailangan pa ring pumasok sa eskwelahan, di ba? Kapag nasa tamang panahon ka na, hindi ka dapat nandito ako para bisitahin ako. Maganda ang kalagayan ko kamakailan. Kahit na ang mga doktor ay nagsasabi na ako ay mabilis na paggaling. Napatingin sa kanila si Maria at nag-aaklas. Erisa, umupo siya at sumama kay Maria ng ilang sandali bago dumating si Benjamin. Siya, binati niya si Maria at umupo sa tabi ni Erisa. Ilang araw na ang nakalilipas mula nang makita ni Maria Benjamin.
Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kalusugan ng isa't isa bago lumipat sa isa't isa mga paksa. Pagkatapos maya-maya pa ay nagpaalam na sila. Pagkatapos ay dinala ni Benjamin si Erisa at ang mga bata sa bahay. Ang masaya ang kapaligiran sa kotse habang ang 6 na bata ay nagsisiksikan sa paligid ni Erisa at makipag-chat ng walang tigil. Sa kabila ng patuloy na pag-uusap, masaya si Erisa. Kabanata 1104. Erisa tuwang-tuwa at masaya sila nang makarating sila sa bahay ni Ryan. Ako ay sa wakas ay nakauwi na. Ni Benjamin ngumiti ang kanyang mga labi nang makita niya ang ngiti na kumakulat sa mga sulok ng ang kanyang mga mata. Ito ay nalungkot siya nang makita si Erisa na hindi komportable sa ospital. Gayunman, sa wakas ay napangiti na naman siya, sa wakas ay nakita na niya ang kanyang ngiti. Si Edwin hinihintay niya ang lahat sa pintuan ng mansyon para salubungin si Erisa sa bahay. Lahat ng binalaan ng mga kasambahay na manahimik tungkol sa pagbubuntis ni Erisa. Lahat naiintindihan niya ang utos at handa siyang alagaan ng mabuti si Erisa. Binabati kita sa pag-alis na, Mrs. Graham. Maligayang pagdating sa bahay. Erisa nagulat siya sa sigaw ng lahat nang bumaba siya ng kotse. Siya ngumiti siya at sinabing, salamat, lahat. Inay, pasok na tayo. Hindi ka dapat manatili sa labas ng matagal. Mahuli mo ang isang malamig. Napangiti si Erisa sa paalala ng mga bata. Tayo ay pumunta. Hinigpitan ni Benjamin ang jacket sa kanyang balikat. Okay, tumango si Erisa at sinundan si Benjamin. Benjamin biglang yumuko siya at dinampot ang kanyang bridal style. Nagulat siya at mabilis na hinawakan ang kanyang mga braso sa leeg nito. Siya natawa siya nang makita siyang nakatingin sa kanya. Gagawin ko dalhin ka. Erisa napahiya siya nang mapansin niyang nagtawanan ang lahat. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang leeg upang itago ang blush sa kanyang mga pisngi. Ang tinulungan ng mga bata na dalhin ang kanyang mga bag at nag-trot sa likod nila, na nakatingin sa kanya cute. Ethan at kinuha ni Bradley ang mas malalaking bag at pumasok sa loob. Masaya ang lahat, tingnan mo si Erisa sa bahay. Si Edwin hiniling niya sa mga kasambahay na tumulong sa kusina para maghanda ng hapunan para sa tanghalian. Benjamin dinala niya si Erisa sa itaas ng kwarto nila. Ang mga anak, Ethan at Bradley sumunod sa likuran nila. Ethan umalis na si Bradley matapos ilagay ang mga bag sa kwarto. Benjamin inihiga si Erisa sa kama at tinulungan siyang umupo sa mas komportableng posisyon bago hilahin ang kumot sa kanyang mga binti. Erisa tumingin sa paligid ng silid. Mahigit 1 linggo na ang nakalilipas mula nang umuwi siya. Marami ang pakiramdam. Mas mahusay sa bahay. Ang tinulungan ng mga bata ang paghuhubad at pagbitin ng kanyang mga damit. Benjamin binuhusan niya ang isang basong tubig at inilapit ito sa kanyang mga labi. Uminom ka ng tubig. Sige. Inabot ni Erisa ang baso, ngunit sinampal ni Benjamin ang kamay nito. Siya wala siyang choice kundi ibaba ang ulo niya at uminom mula sa baso na inilalabas niya. Okay, sapat na iyon. Hindi ko na gusto. Para sa ilang sandali pa ay napatingin si Benjamin sa natitirang tubig sa baso. Napabuntong hininga siya at tinapos muna ito bago ilagay ang baso sa bedside table. Siya tumayo siya at tinulungan ang mga bata na magsuot ng damit. Mr. Graham, hindi naman masama ang mga ito. Tulungan mo akong magpatuyo sa kanila, please. Ipinaalala ni Jasper kay Benjamin habang tinitingnan niya ang huli. Benjamin ibinaba niya ang mga damit sa ilang hanger at ibinigay ito kay Jasper. Kinuha sila ng binata, hinawakan niya ang mga ito sa balkonahe. Pagkatapos maya-maya pa ay naayos na ang lahat at maayos na nakaayos sa loob ng silid. Pumunta, uminom ka ng tubig. Pinagmasdan ni Erisa na may malumanay na ekspresyon ng mga bata lumipat sa paligid. Benjamin binuhusan niya ang 6 na baso ng tubig at tinawag ang mga bata. Ang masayang tumakbo ang mga bata at uminom ng tubig. Inay, tapos na namin ang pagtulong sa iyo na mag-unpack. Hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano. Magpahinga ka lang. Inay, gusto mo ba ng tubig? Ito ay fine. May dala na ako, nakangiting sagot ni Erisa. Inay, nang matapos ang kanilang pag-inom ay tumakbo ang mga bata at tumayo sa tabi ng kama ni Erisa. Benjamin nakasimangot, lumabas ka at maglaro, huwag mong guluhin ang pahinga ni Mommy. Ang napatingin sa kanya ang mga bata. Gusto nilang magprotesta, pero at the same time, ayaw nilang makagambala kay Erisa sa pagpapahinga. Sa kabila ng sa kanilang mga labi, masunurin silang lumabas ng silid. Inay, tawagan mo kami kung may kailangan ka. Ay nalalaya ni Zachary si Erisa bago siya tumakbo palabas silid. Erisa napangiti siya habang pinagmamasdan ng mga bata na lumabas ng kwarto.
Nang makaalis na sila, tumalikod siya tumingin ka kay Benjamin. Dapat magpahinga ka rin. Ni Benjamin ngumiti ang kanyang mga labi habang nakatayo sa tabi ng kama. Hindi ako pagod. Erisa, hindi rin ako pagod. Kinailangan niyang matulog dahil ayaw niya sa kanila upang mag-alala tungkol sa kanya. Benjamin umalis na siya sa kwarto pero hindi nagtagal ay bumalik na may hawak na laptop. Umupo siya sa sofa at binuksan ang laptop, abala sa trabaho. Erisa, naramdaman niya ang mainit na pakiramdam na bumabaha sa kanyang puso nang makita niya iyon. Bakit hindi ka nalang magtrabaho sa loob ang pag-aaral? Magiging maayos ako. Kabanata 1105. Benjamin, tumangala siya at tumingin kay Erisa. Mananatili ako dito. Ipaalam sa akin kung kailangan mo kahit ano. Nakikita na ayaw niyang pumasok sa pag-aaral, wala nang magagawa si Erisa kundi pumayag. Humiga siya at nagpahinga sandali bago bumangon sa kama. Saan pupunta ka ba? Biglang tumingin si Benjamin at tumingin sa kanya. Erisa, umupo siya sa gilid ng kama at tumingin sa kanya. Maglalakad na lang ako. Ikaw hindi maaaring. Sabi ni Benjamin, hindi siya pinayagang umalis. Erisa ay nalilibang. Siya ay nag-uusap at kumilos ng maayos. Okay lang ang pakiramdam ko. Bakit hindi ako makapunta at kumuha ng isang maglakad? Hindi ito tulad ng lalabas ako. Maglalakad na lang ako sa paligid ng bahay. Kung ako ay humiga ng mas matagal, baka lumpo ako. Ginawa kailangan mong labis na labis ito ng ganoon. Tanong ni Benjamin habang naglalakad papunta sa tabi niya. Erisa, napatingin sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Benjamin, kinuha niya ang kanyang jacket at inilagay ito sa kanyang balikat. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Sasama ako sa iyo kapag tapos na ako. Erisa, ayaw niyang makagambala sa kanyang trabaho. Ito ay okay. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho. Magiging maayos ako ng mag-isa. Benjamin, hinawakan niya ang kanyang mga pisngi ng mahinahon habang kinakausap niya ito. Maging mabuti at makinig sa kanya. Ako. Erisa, sumuko at nagbuntong hininga. Fine. Ipagpatuloy ang iyong gawain. Pupunta ako sa banyo. Tumayo na siya at papunta na sana sa banyo nang balot ni Benjamin ang kanyang mga braso sa paligid niya at dinampot siya. Ang nanginginig ang mga labi ni Erisa. Tinatrito mo ba ako na parang bata na hindi alam mo ba kung paano maglakad? Benjamin, napatingin siya sa kanyang mga mata. Hindi ba okay lang na dalhin kita? Inamula ang pamo mula sa mga pisngi ni Erisa. Hindi iyon. Basta ikaw na rin ang masigasig tungkol dito. Isang blush ang gumapang sa mga pisngi ni Erisa. Hindi iyon. Ito ay masyado ka lang masyado ng masigasig sa bagay na yan. Ni hindi man lang niya ako papayag ang gumawa ng isang hakbang sa pamamagitan ng aking sarili. Hindi ito tulad ng hindi ako maaaring maglakad. Napatingin sa kanya si Benjamin ng may pag-ibig at sabi niya, pwede kang maglakad kahit anong gusto mo at kahit saan mo gusto, ganap kang nakabawi. Nakapikit ang tingin ni Erisa sa gwapong mukha ni Benjamin. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Naantig siya ng kanyang mga salita. Ikaw mag-alala ng labis, sabi ni Mr. Bailey, gumagaling na ako. Benjamin, sumagot siya ngunit desidido siyang dalhin siya sa banyo. Si Erisa ay may wala ng choice kundi tiisin ang kahihiyan niya. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ng husto, magpahinga ka na lang. Benjamin, hinintay niya itong tapusin ang kanyang negosyo sa banyo bago siya muling dalhin at inihiga siya pabalik sa kama. Iyon ay sapat, maaari mong ipagpatuloy ang iyong gawain. Hindi na kita pababayaan. Erisa, pakiramdam niya ay nasasaktan siya dahil alam niyang napapagod siya sa trabaho. Benjamin, hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabing, kahit anong gawin mo, hindi mo ako pababayaan, problema. Ang pag-aalaga sa iyo ay ang aking numero unong prioridad. Erisa, binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Okay, ni Benjamin nagdilim ang mga mata. Hindi niya mapigilan ang sarili habang nakasandal siya at hinalikan siya pisngi. Lahat bigla silang nakarinig ng ingay na nagmumula sa ibaba. Parang nagtatalo ang mga tao. Ang kanyang kumunat ang noo niya nang may bakas ng galit sa kanyang mga mata. Ano ang nasa baba ka na? Napatingin si Erisa kay Benjamin. Hindi niya naririnig ng malinaw kung ano nag-uusap ang mga tao sa ibaba. Manatili dito at magpahinga. Tignan ko kung ano ang mangyayari, utos ni Benjamin bago siya. Lumabas ng kwarto at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang mga taong nagtatalo sa ibaba ay sina Julian at Ethan. Hinarang ni Ethan si Julian mula sa umakyat sa itaas, na nagresulta sa kanilang pagtatalo. Ano ang magpatuloy? Ungol ni Benjamin habang nakatitig kay Julian. Mr. Graham,
Hindi ko siya pinayagang umakyat sa itaas, kaya gumagawa siya ng eksena dito. Paliwanag ni Ethan habang papalapit kay Benjamin at tumayo sa tabi ng huli. Tito Benjamin, nandito ako para hanapin ka. Umungol si Julian. Nakalimutan niya kung paano nakakalungkot isipin na may kaguluhan siya sa bahay ng iba. Ni Benjamin naging malungkot ang ekspresyon habang pababa siya ng hagdan. Julian, paano ka maglakas loob, pumasok ka ba sa bahay ko at mag-ipon? Julian, nakilala niya ang galit na mga mata ni Benjamin, at naramdaman niya ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugad nang mapansin niya ang mahigpit at mabangis na hitsura sa kanila. Ang kanyang angkay-abangan ay lubhang hamupa. Tito Benjamin, bakit mo ninakaw ang aming negosyo ng pamilya? Nasa bilangguan na ang tatay ko, pero gusto mo pa ring tretuhin ako tulad nito. Sa palagay mo ba ay hindi ka nag-overboard? Kailan mo hahayaan lumabas siya? Benjamin snickered. Nandito ka ba para magtanong sa akin? Julian ni Julian nagdilim ang ekspresyon. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Graham ay si Benjamin, at siya ay sinadya niyang pang-aapi ang pamilya ni Julian. Ipinadala sa bilangguan ang kanyang ama ni Benjamin. Bagamat galit si Julian, wala siyang magagawa tungkol dito. Kabanata 1106. Ako hindi ako maglakas loob. Sumigaw si Julian sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin, hindi nang ahas na sabihin anumang bagay na maaaring magalit kay Benjamin. Benjamin, napatingin si Julian ng galit at galit. Lumapit siya sa sofa at umupo bago tumawid ang kanyang mga binti, na nagpapalabas ng isang nangingibabaw na aura. Benjamin, hindi niya inutusan si Julian na umupo, kaya hindi naglakas loob ang huli na umupo. Sa halip, tumayo siya sa harap ni Benjamin. Kahit nakaupo na si Benjamin, natatakot pa rin siya. Julian, ikaw hindi ba maglakas loob? Natawa si Benjamin. Kanina lang, sinubukan mong mag-barge sa itaas. Paano maglakas loob ka bang gawin ang gusto mo sa teritoryo ko? Ang galit sa tinig ni Benjamin ay nagpapanginig sa gulugad ng lahat. Ako ay pasensya na sa pagiging walang pakundangan. Hinawakan ni Julian ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin sa kabila ng hindi taos puso. Benjamin, nakita ko ang galit na tingin sa mukha ni Julian. Ang kanyang mga labi ay nakakunot sa isang smirk habang pinagtatawanan niya. Ano ang problema? Hindi mo ba aaminin ang pagkatalo mo? Nang syempre hindi, napailing si Julian. Pinilit niyang manatiling kalmado, at binago ang sa kanyang pangunahing layunin ay hanapin si Benjamin. Tito Benjamin, maawa ka sa tatay ko. 60 taong gulang na siya. Mahihirapan siya oras sa bilangguan. Benjamin, nanunuya. Kailangan niyang tiisin ito kahit na ito ay mahirap. Karapat-dapat siya sa anumang bagay siya ay nakakakuha ng. Dapat ay alam na niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa nang siya ay sabotahe ako. Julian, naiinis siya nang marinig niya ang mga walang pusong salitang lumalabas sa bibig ni Benjamin. Tito Benjamin, wala namang nangyari sa iyo kahit papaano. Hindi ka man lang natalo kahit ano. Pagkatapos ng marinig ang walang hiyang komento ni Julian, gusto ni Ethan na magpadala sa kanya ng isang lumilipad na sipa. Tinuruan siya ng leksyon sa lugar ni Benjamin. Gaano ka kahihiyan? Mr. Halos mawala ng buhay si Graham, pero masasabi mo bang wala siyang nawala? Ikaw, ang mga tao ay ang mga taong nakagawa ng krimen. Bakit ka kumikilos ng napakayabang? Julian ni Julian nagdilim ang ekspresyon nang makita niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Benjamin. Natalo siya ang kanyang kumpiyansa nang makita niya ang mga mata ni Benjamin na punong-puno ng galit. Ito ay hindi ang tatay ko ang gumawa niyan. May nag-aagawan sa kanya. Sabihin na sa pulisya. Walang silbi kung sasabihin mo sa akin ang tungkol dito. Hindi ako ang pulis. Natawa si Benjamin. Nakikita sa pag-aakalang hindi naawa si Kuya Germ sa kanyang ama, naramdaman niya ang kanyang pag-aalinlangan. Galit na galit sa loob niya. Kalimutan kong hindi ka makakatulong sa problema ng tatay ko. Sa halip, mangyaring iligtas ang aking pamilya negosyo, Tito Benjamin. Benjamin, dahan-daang tumangala at tumingin kay Julian. Medyo matibay siya sa pagmamakaawa. Ako na ang bahala sa pamilya niya. Sa kasamaang palad, ang nagwagi ay kukuha ng lahat. Kung wala kang kakayahang gumana, sino ang dapat mong sisihin kung hindi ang iyong sarili? Bakit may kinalaman iyan? Gawin mo ba sa akin kung walang gustong makipagtulungan sa iyong kumpanya? Julian ni Julian nagbago ang ekspresyon habang inilalagay niya ang kanyang mga kamay sa mahigpit na kamao. Tito Benjamin, magugustuhan mo ba ang mga bagay-bagay kapag nakikita mong nagdurusa ang aming pamilya? Benjamin, itinaas ang kanyang kilay bago binaril si Julian ng isang pagtitingin. Kaya paano kung ako ay... Julian, galit na galit siya pero wala siyang magawa para labanan si Benjamin.
Kumuha palabas, nagpahinga na ang asawa ko sa taas. Kung ikaw ay matigas ang ulo at nais mong ipagpatuloy, huwag mo akong sisihin sa pagkilos at pilit na pagsipa sa iyo. Palabas, Benjamin, inutusan niya si Julian na umalis. Ni hindi man lang niya ito iginagalang tulad ng pinagbantaan niya ang huli. Tumingin siya kay Ethan at sinabing, turuan mo ang mga bodyguard sa pasukan na huwag pasukin ang mga aso na ito sa hinaharap. Kung hindi, ang sinumang gumawa nito ay tatanggap ng mabigat na kaparusahan. Oo, Mr. Graham, sumagot si Ethan at nagmamadaling gawin ang iniutos sa kanya. Siya maya-maya pa ay bumalik na siya at tumayo sa harap ni Julian. Umalis ka na, Mr. Julian, sabi niya habang nakatitig siya kay Julian. Julian, ibinalik ang ningning. Bukod sa hindi niya nakukuha ang gusto niya, napahiya siya, Benjamin. Maghintay ka lang. Balang araw, gagawin ko itong malaki at ibabalik ko ang lahat kahihiyan na ginawa mo sa akin ng 10 beses. Anong lakas ng loob mong tawagin akong aso? Julian, umalis siya na may nakakunot ang noo sa kanyang mukha. Sa pagpasok ng bahay, aksidenteng nabangga niya ang mga batang tumakbo mula sa ang hardin. Napatingin siya sa kanila bago sumakay sa kanyang kotse at umalis. Ang 6 na bata ang saglit na nagulat habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kotse. Hindi ba anak ba ng masamang tao? Nakasimangot si Zachary at napatingin sa kotse. Gavin tumango. Oo. Yung anak ni Uncle Nick na si Julian. Kahit na yung kapatid nila ay nasa edad na kung saan siya ang tatay nila, hindi siya pala kaibigan sa kanila. Gavin, hindi ko siya gusto. Ay napatingin ba siya sa atin? Hinawakan ni Jasper ang pisngi niya habang hindi siya sigurado. Oliver itinulak ang kanyang salamin sa tulay ng kanyang ilong at sinabi ng mahigpit, sa palagay ko siya ay. Bakit nasa bahay namin ba siya? Kinagat ni Tim ang kanyang labi. Medyo natakot siya kay Julian. Nang syempre, nandito siya para hanapin si Daddy. Pumasok tayo at tingnan natin kung ano ang nangyari. Gavin, bago tumakbo papasok sa bahay, mabilis na sumunod ang kanyang mga kapatid sa likuran. Kabanata 1107. Tatay. Kapag nakita ni Gavin si Benjamin, tumakbo siya palapit sa kanya kasama ang kanyang mga kapatid na sumusunod sa likuran. Ang paningin sa mga bata na nababalot ng pawis ay nagdulot ng pagsimangot mula kay Benjamin. Halika dito, pupunasan ko ang pawis mo para sa iyo. Gayunman, patuloy na nakatitig sa kanya ang mga bata, at si Gavin ang nagtanong sa huli. Tatay, anong ginagawa ni Julian sa bahay namin? Ang kumunat ang noo ni Benjamin nang makita niya ang titi ng anak. Hinawakan niya ang sagot naman ng aktres, eto na siya para humingi ng awa. Ang 6 na bata ang nagbuntong hininga nang mapansin na wala siya roon maging sanhi ng gulo. Pagwawalis ang kanyang tingin sa kanilang mga mukha, bahagyang nakakunot ang kanyang mga labi ni Benjamin habang tinatanong niya, nag-aalala ka ba para sa akin? Nang syempre hindi, itinanggi ni Zachary sa kabila ng halata ng kanyang pag-aalala. Sa ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan, pinunasan ni Benjamin ang kanilang pawis para sa kanila. Uminom ilang tubig, aakyat ako para makita si Mommy. Sa umakyat siya sa itaas kasama ang mga bata na nakatingin sa kanyang pag-alis silweta. Kapag nakita ni Ethan kung gaano kaganda ang hitsura ng mga bata na magkasama, tinukso niya sila sandali bago sila dalhin palayo sa paglalaro. Erisa nagising pa rin siya habang hinihintay ang pagbabalik ni Benjamin. Sa kanyang pagtingin, nagmamadali siyang nagtanong, sino iyon? Benjamin sumagot siya ng walang pag-aalinlangan, Julian. Erisa ilang sandali pa ay napatigil siya bago niya naalala kung sino siya. Ano ang ginagawa niya dito? Siya gusto kong hayaan silang umalis. Umupo si Benjamin sa sofa at nagpatuloy sa kanyang pag-aayos trabaho. Kapag napansin ni Erisa na tila hindi siya nababagabag, napabuntong hininga siya ng maluwag. Ito ay malapit na ang tanghalian ay natapos na ni Benjamin ang kanyang trabaho. Pagkatapos inalis niya ang kanyang mga dokumento, naglakad siya papunta sa tabi ng kama nito. Tayo ay ulo pababa, ay tapos na ba ang trabaho mo? Hindi na nakatiis si Erisa. Halos hindi niya magawa na tutulog siya at napapagod sa pag-surf sa kanyang telepono. Bilang naririnig niya ang mga boses ng mga bata paminsan-minsan, matagal na niyang gustong sumali sa kanila. Sa ibaba, Manamham, iniabot sa kanya ni Benjamin ang isang jacket bago siya dinala pababa. Sa ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa leeg niya, ang kanyang mukha ay nagniningning habang nagtanong, ako rin ba mabigat para sa iyo na dalhin? Benjamin ibinaba niya ang kanyang mga mata at napatingin ng malalim sa kanya. Hindi naman. Erisa, hindi ako naniwala sa kanya. Timbangin ko ng hindi bababa sa 100 pounds para sa kapakanan ng Diyos.
Ako maaari ka pa ring dalhin kahit natimbangin mo ang 200 pounds. Mga labi ni Benjamin na pakunot ang noo niya na parabang nababasa niya ang nasa isip niya. Bilang napatingin siya sa kanya na kumikislap ang mga mata, tinukso ni Erisa, maaari mo ba talagang dalhin mo ba ako kung ganoon ako kabigat? Ikaw maaari mo itong subukan. Sagot ni Benjamin na may mapang-akit ng ngiti. Ang nanginginig ang mga sulok ng bibig ni Erisa. Bakit ko dapat? Ay mukhang kakilakilabot kung ganoon ako kataba. Bukod dito, ito ay talagang mahirap upang mawala ng timbang. Tawa hinawakan siya ni Benjamin sa baywang. Hindi mo ba alam na ako talaga malakas? Erisa sagot ni Coco, alam kong malakas ka. Dalhin mo sa akin ang lahat ng gusto mo. Ang napatingin sa mukha niya ang mga mata ni Benjamin habang nakasandal siya upang halikan siya. Mga mata pinalawak, napatingin si Erisa sa gwapong mukha ni Benjamin hanggang sa maramdaman niya ang mga labi ng huli humiwalay sa kanya. Kami ay sa hagdanan. Mahinang pinagsabihan niya. Benjamin na pabuntong hininga sa tawa. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ikaw ay lamang irresistible. Na-i-render hindi makapagsalita, naramdaman ni Erisa ang pag-aapoy ng kanyang mga pisngi habang ibinabaon niya ang kanyang ulo sa kanyang armas. Kapag dumating si Benjamin sa ibaba kasama si Erisa sa kanyang mga bisig, tumigil ang mga bata naglalaro at nagtitipon-tipon sa paligid ng kanilang mga magulang. Inay, ayan ka, Manimham, kinilala ni Erisa ang mga bata nang makita sila ay nagdulot ng kislap sa kanyang mga mata. Ano naglalaro ka ba? Hehe, Mommy. Si Mr. Frank ay naglalaro sa amin. Tuwang-tuwa si Jessie. Inay, naglalaro lang kami ng hide and seek. Tuwang-tuwa rin si Tim. Erisa napangiti siya nang makita niya kung gaano sila ka-enjoy. Sige na, magpatuloy ka na lang sa paglalaro, habang ako ang magmamasid sa gilid. Kabanata 1108. Inay, hindi ka ba makikipaglaro sa amin? Kitang-kita ito mula sa pawis na nag-aalis, sabi ni Jasper, nag-iinit ang ulo niya. Ako huwag isipin iyon. Dapat magpatuloy kayo nang wala ako. Kasunod nito ay binaril si Zachary na patingin si Jasper. Masyado nang nakakapagod ang larong ito para kay Mommy. Lamang pumunta at maglaro. Hindi makasali si Mommy sa larong ito. Ngayon na si Benjamin ay may sa huling salita, naramdaman ng mga bata na nahihiya sila bago ibigay ang kamay ni Ethan ay humihila. Tanging nang tingnan ni Ethan sina Erisa at Benjamin at wala siyang nakitang pagtutol ay pinamunuan niya ang 6 na out upang maglaro. Pagkatapos inilagay si Erisa sa sofa, tinakpan niya ang mga hita nito ng kumot. Erisa, hindi siya natuwa sa gesture na iyon. Hindi ako malamig. Bakit tinatakpan ba niya ako ng napakaraming patong sa mainit na panahon na ito? Sinusubukan ba niyang pumatay ako sa init? Pabalat o baka malamig ka na? Hinigpitin ni Benjamin ang pagkakahawak sa kanya. Erisa ay dumbstruck. Pag-upo sa tabi niya sa sofa, pinakain siya ni Benjamin ng merienda. Nagugutom ka ba? Erisa ngumiti siya sa kanya bago hinawakan ang sarili niyang kamay. Okay lang ako. Benjamin, pagkatapos ay binuhusan siya ng isang basong tubig at inilagay sa mesa ng kape. Pupunta ako, tignan mo kung handa na ang tanghalian. Manimham. Nagpatuloy sa merienda si Erisa habang pinagmamasdan ang paglalaro ng mga bata. Kapag walang palatandaan ni Bradley, tinanong niya si Ethan, Ethan, nasaan si Bradley? Mayroon ba siyang kaliwa? Hindi. Tumutulong siya sa kusina, sagot ni Ethan. Erisa umungol sa pagkilala, kaya naman hindi ko siya nakita. Erisa umungol sa pagkilala, kaya naman hindi ko siya nakita. Ang sasandaling pumasok si Benjamin sa kusina, magalang siyang binati ni Edwin, Mr. Graham, nagugutom ka na ba? 10 minuto na lang ay handa na ang tanghalian. Sige, tumango si Benjamin. Bibigyan ko muna si Isa ng merienda. Mr. Graham, handa na ang sopas. Bakit hindi mo ibigay sa kanya ang ilan sa mga iyon sa halip? Iminungkahi ni Bradley. Benjamin tumango bilang tugon. Sigurado, sopas na yan. Ang tiyempo ay perpekto. Kapag natapos na niya ang kanyang sopas, maaari na siyang magkaroon ng tanghalian. Si Edwin, iniabot niya kay Bradley ang isang malaking mangkok ng sopas at pinahain niya ito. Mr. Graham, gawin nais mong magkaroon. Ang ilan kasama si Mrs. Graham. Ako ay maayos, salamat. Hindi nagugutom si Benjamin. Nag-aalala lang siya na si Erisa iyon. Minsan naghanda sila ng isang mangkok para sa kanya, at inilabas ito ni Benjamin sa sala. Dito, kumain ka na lang ng sabon. Hinay pa ni Benjamin ang sopas para palamigan ito bago ito tikman ang kanyang sarili. Pagkatapos lamang ay pinakain niya ito sa kanya. Mag-ingat, mainit ito.
Ako alam. Kumuha ng sip-sip si Erisa para siguraduhin na hindi ito masunog sa kanyang dila inumin ito. Ito ay masarap. Nanlaki ang kanyang mga mata na may kasiya siyang ekspresyon. Benjamin pinagmasdan niya kung paano siya nag-e-enjoy. Uminom ka pa ng higit pa. Kapag tapos ka na, sige na, bibigyan kita ng isa pang baboy. Erisa ngumiti sa kasiyahan. Gusto mo ba ng ilan? Ikaw pwede mo munang kunin ito, patuloy ni Benjamin sa pagpapakain sa kanya. Kapag nakita ng mga bata si Erisa na may makakain, tumakbo sila papunta sa tabi niya. Inay, oras na ba ng tanghalian? Inay, ano ang mayroon ka? Masarap ang amoy. Ang lahat ng bata ay nababad sa pawis. Erisa pagkatapos ay tinulungan silang patuyuan ang kanilang pawis gamit ang isang tuwalya. Tignan mo kung gaano kagwapo ang lahat sa iyo. Kumain na ako ng sabon, at malapit nang maghanda na ang tanghalian. Ang masayang pinayagan siya ng mga bata na panasan ang kanilang pawis. Inay, maaari ba tayong uminom ng kaunti? Dahil, sa sakam, nakatitig ng mahigpit si Jessie kay Erisa na tumango bilang tugon. Sigurado, maaari mong makuha si Mr. Whitley upang maglingkod sa iyo ng ilan. Ang handa na ang sopas kahit papaano. Hooray! Nagmadali ang mga bata na magtungo sa kusina para kumain ng sopas. Erisa napapikit siya nang maramdaman niya ang pag-alis ng mga bata. Higit sa dito, sigaw ni Benjamin bago pinakain pa si Erisa ng sabon nang lumingon siya sa paligid. Pagkatapos uminom siya ng sopas, ang mainit na pakiramdam sa kanyang tiyan ay nagparamdam sa kanya ng isang partikular na magandang mood. Ang sopas lasa medyo mabuti. Dapat mayroon ka ring ilan. Hinawakan niya ang kamay ni Benjamin upang masubukan niya ang ilan. Pagkatapos sa pagtingin niya sa kanya, sa wakas ay nakasipsip na siya. Ito ay uri ng matamis. Erisa magpakawala ng tawa. Iyon ang ginagawang masarap. Maaari mong tapusin ang karne sa loob, hindi ko gusto ang mga ito. Benjamin sabi niya, sige na nga, uminom ka muna ng sabon. Kabanata 1109. Sa lalong madaling panahon, ang mga bata ay nagdadala ng mga mangkok ng sopas mula sa silid kainan patungo sa living silid. Panoorin kayo mismo, ipinaalala sa kanila ni Erisa. Kapag lumabas si Ethan sa banyo at nakita ang nangyayari, nagmamadali siyang lumapit at tinulungan ang mga bata na magluto ng sabon. Sa kasamaang palad, dalawa lang ang dala niya. Kaya't lumingon si Erisa at tinuruan si Benjamin, tulungan mo sila bago sila magsunog. Benjamin tiningnan niya ito bago ibinaba ang mangkok sa kanyang kamay at ginawa ang kanyang sinabi. Sa wakas, sina Gavin at Tim lamang ang may dalang sariling mga mangkok ng sopas. Maghintay sandali lang at mag-ingat ka na lang na huwag kang mag-alala. Ipinaalala sa kanila ni Benjamin ang mga ito ibinaba niya ang mga sabon na dala niya. Gagawin ko mag-ingat ka, Mr. Graham. Kasama si Gavin, dinala ni Tim ang kanyang sabon sa mabagal ang sala. Samantala, mas mabilis ang pagkilos ni Ethan kaysa kay Benjamin. Matapos ang pag-alis ni na Jasper at Oliver dali-dali siyang bumalik para tulungan ang dalawa. Bakit hindi ka ba kumakain sa dining room at dito ka na lang? Nagwala si Benjamin na patingin siya sa mukha ng mga bata. Ang inilabas ng mga bata ang kanilang mga dila nang walang kasalanan habang sabay-sabay silang sumagot, kami, gusto kong kumain kasama si Mommy. Lamang habang nag-uusap sila, nag-away sila para umupo sa tabi ni Erisa. Ang kanyang hinawakan niya ang kanyang mga kamay at inabot niya ang kanyang mga kamay para yakapin ang lahat. Uminom ka na ng sabon. Okay. Pagkatapos lamang ay umupo ang mga bata sa paligid ng coffee table para uminom ng kanilang sopas. Dati, nakasimangot si Benjamin nang kumain sa labas ng silid kainan. Ngayon na ang mga bata nagkasundo sila, hindi lamang siya hindi sumasang-ayon sa ideya kundi pati na rin natagpuan ko ang eksena na lalong nakakainit ng puso. Dati, nakasimangot si Benjamin nang kumain sa labas ng silid kainan. Ngayon na ang mga bata nagkasundo sila, hindi lamang siya hindi sumasang-ayon sa ideya kundi pati na rin natagpuan ko ang eksena na lalong nakakainit ng puso. Lumipat sa isang tabi, hinayla ni Benjamin si Gavin para makaupo siya sa tabi ni Erisa. Ang napatingin sa kanya si Gavin. Paano mo nagagawa to, Papa? Sa kabila ng sa reklamo ng kanyang anak, ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagpapakain kay Erisa na tila hindi niya namamalayan sa ito. Paglabag sa isang ngiti, hinayla ni Erisa si Gavin sa kanyang mga bisig. Hayaan mo akong yakapin ka. Paghilig sa mga tuhod ni Erisa, nagmamalaki si Gavin sa direksyon ni Benjamin. Hehe, Benjamin hinawakan niya ito at nagsalita sa seryosong tono.
Kapag uminom ka ng sabon, sige na nga, ipapakita mo na lang kay mommy at ipapalabas mo na siya. Kumikislap sa kanyang mga mata, mabilis na naunawaan ni Gavin ang loika sa mga salita ni Benjamin. Kaya, siya ay bamaling sabi ko kay Erisa, Mommy, uupo ako sa gilid o baka magbuhos ako ng mainit sopa sa iyo sa ganoong paraan. Ikaw, hindi. Hinigpitin ni Erisa ang kanyang yakap sa kanya habang sinimulan niyang pakainin siya ng sopas. Gagawin ko pakainin ka, mahal. Gavin nanlaki ang mga mata niya at ibinuka niya ang kanyang bibig sa tuwa. Bilang para sa 5 iba pang mga bata, hindi nila maiwasang makaramdam ng inggit. Sa kasamaang palad, malinaw na si Erisa ay may isang anak lamang na nakaupo sa kanyang mga bisig. Kaliwa sa kabila nito, hindi na nila napigilan ang pag-inom ng kani-kanilang mga sopas. Benjamin wala siyang choice kundi ang mag-alaga sa kanya kahit anong gusto niya. Pagkatapos na siyang pakainin ng isang mangkok ng sopas, umalis siya para kumuha ng refill. Mr. Graham, hayaan mo akong kunin ito para sa iyo. Lumapit si Ethan para kunin ang mangkok mula sa mga kamay ni Benjamin. Kung nagugutom ka na, dapat ay kumain ka rin ng mangkok para sa sarili mo, mungkahi ni Benjamin si Ethan na tumungo bilang sagot. Sigurado. Ethan tumakbo siya papunta sa kusina para i-refill ang mangkok ni Erisa bago bumalik sa kumuha ng isa para sa iyong sarili. Sa loob sa sala, ang pamilya ng 8 miyembro ay sama-samang kumakain sa isang nakaaantig na eksena. Samantala, bumalik na sa bakanting bahay ang nalulungkot na si Julian. Mister, nagulat na lang ako nang makita ko kayo ng maaga, sabi ni Kuya Germ sa pag-aaral, paningin sa kanya. Bakit hindi ba pwedeng bumalik ako ng maaga? Hinawakan ni Julian ang butler. Ito ay hindi iyon. Sinubukan ng butler na magpaliwanag ngunit nagpa siyang pigilan ang kanyang dila nang siya ay napansin ko ang malungkot na ekspresyon ni Julian. Sa maya-maya pa ay may narinig na tunog mula sa pintuan. Crystal Mallory, ina ni Julian, nakauwi na. Julian, nakita mo na ba si Benjamin? Ano ang sinabi niya? Kapag lumapit si Crystal kay Julian at napansin ang malungkot na hitsura sa kanyang mukha, ang sagot naging halata. Inay, huwag mong banggitin ang pangalang iyon sa harap ko. Hindi kami kamag-anak niya, at kahit siya ay tinawag mo akong walang silbi. Nag-aaway si Julian. Ang kanyang hindi pa rin nawawala ang galit mula nang bumalik siya mula sa tirahan ni Graham. Kabanata 1110. Ano, sabay-sabay na natulala at nagalit si Crystal. Talaga bang sinabi ni Benjamin iyon? Julian kasunod nito ay ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa bahay ni Graham Crystal. Benjamin tumawid na sa linya. Binubuli ba niya tayo dahil lang sa wala tayong sino man na sumusuporta sa atin pataas? Nanlaki ang mga mata ni Crystal sa galit. Sa wakas, ang kanyang dating anak na lalaki pa rin ang panganay sa mga Graham mga apo ng pamilya. Gayunman, napahiya siya kay Benjamin sa ganoong paraan. Ako ay puntahan mo si Darius. Kahit na hindi niya mailabas ang kanyang galit, naramdaman ni Crystal na mayroon siyang sabihin mo kay Darius ang nangyari. Inay, si Lolo ay nasa ilalim ng kontrol ni Uncle Benjamin. Hindi natin siya mahahanap, hayaan mo na lang nakita ko lang siya, sagot ni Julian sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Ako wala kang pakialam, hayaan ko na lang si Darius na maging hukom. Paano ka may insulto ni Benjamin na paraan? Crystal pinilit niyang dalhin ang kanyang kaso kay Darius, dahil hindi niya kayang tiisin ang pagtingin sa kanya. Pinagtatawanan ng kanyang anak. Kahit na kung makikita mo si Lolo, baka hindi siya magpasya na pumanig sa amin, komento ni Julian sarkastiko. Nakakainis si Lolo. Ano man ang mangyari sa desisyon niya, kailangan pa rin natin siyang makita. Walang panahon para sa pagbabago damit, Crystal. Bagyo palabas, ang nakita ko kung gaano ka-protective ang kanyang ina ay naapektuhan ni Julian. Kaya, nakuha niya tumayo sa kanyang mga paa at sinundan siya palabas. Inay, sasamahan kita. Halika, sige na nga, pagsang-ayon ni Crystal na may pag-aalinlangan. Sa pagdating nila sa ospital, nalaman nila na nakalabas na si Darius. Wala silang choice kundi magtungo sa Old Manor. Gayunman, galit na galit ang mag-ina nang pigilan sila ng bodyguard na pumasok ang lugar. Ito rin ang ating tahanan. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pigilan kami? Kung hindi mo ako papasukin, ibababa ko ang ulo ko sa sahig hanggang sa gawin mo ito. Nakasisilaw mabangis sa bodyguard, hindi nagpakita ng takot si Crystal sa pagtatangka niyang pumasok sa loob. Lahat biglang lumapit si William at sinabing, hayaan mo silang pumasok.
Sa pagpasok sa Old Manor, pinagaan ni na Crystal at Julian ang pag-urong sa kanilang mga mukha nang sila ay nakita ko si Darius na umiinom ng kape sa sala. Tatay, Lolo, Darius, napatingin siya sa kanilang dalawa. Halika at maupo ka na. Crystal, umupo si Julian at nagsimulang magsalita. Kumain ka na ba ng tanghalian? Itay, ako mayroon. Mabilis na tiningnan ni Darius ang dalawa. Ano ang nagdadala sa iyo dito oras? Lolo, gusto ko sanang magreklamo kay Uncle Benjamin. Galit na sabi ni Julian. Crystal, mabilis na binigay sa kanyang anak ang kanyang anak. Ang pagsasalita sa ganoong tono ay magbibigay kay Itay ng mas kaunting dahilan para sumama sa amin. Isip ang iyong pag-uugali, Julian. Ang hindi nakatakas sa pansin ni Darius ang maingat na pagkilos sa pagitan ng ina at anak. Subalit siya ay pinili niyang huwag magsalita tungkol dito. Sa labas, kahit anong sabihin mo dito. Oras na para sa aking pag-iipon sa lalong madaling panahon. Pagbaba sa harap ni Darius, ikinwento ni Crystal kung paano napahiya si James Benjamin sa tirahan ng Graham. Ang saglit na ikinagulat ni Darius ang balita. Nakabalik na ba si Benjamin mula sa kanyang business trip? Ikaw siguradong kinakabahan ako ni Benjamin. Kung hindi, hindi na sana siya nag-aapoy galit na galit sa iyo. Tiningnan ni Darius si Julian. Hindi nawawala ang pagkatao ng huli sa kanya. Lolo, may gusto lang akong pag-usapan sa kanya. Wala akong choice kundi sumigaw kapag pinipigilan ako ng kanyang mga kasambahay na makita siya. Julian, nakaramdam ng kalungkutan. Lahat ng taong ito ay walang respeto sa akin. Ano, gusto mo bang makipag-usap sa kanya? Tahasang tanong ni Darius. Lolo, si Uncle Benjamin ang dahilan kung bakit nakulong si tatay. Hindi siya nagpapakita ng awa sa kabila ng sila ay magkakapatid. Bukod pa riyan, nawasak ang negosyo ng ating pamilya dahil sa kanya, na nagdudulot sa atin ng napakalaking pagkalugi. Hindi tayo makakaligtas sa ganitong bilis. Darius, tiningnan ni Julian ang mahigpit na tingin. Gawin, alam mo ba kung bakit nakulong ang tatay mo? Ang dahil sa tanong ay namangha si na Crystal at Julian. Ako ay natutuwa ako na alam mo ang dahilan, at narito ako, sa pag-aakalang hindi mo alam. Sa sakasong iyon, hindi mo masisisi si Benjamin sa kanyang mga ginawa. Mali ang ginawa sa kanya ng tatay mo una sa pamamagitan ng pagtatangkang patayin siya. Ang pamilya ni Graham ay walang lugar para sa isang tao na kakahiya naman sa tatay mo. Takot hinawakan ni na Crystal at Julian nang marinig ang mga salita ni Darius. Nagbabalak ba siyang maghiwalay relasyon sa ating pamilya? Tatay, hindi pa natatapos ang usapin. Bigyan mo na lang ng chance si Nick.